Kumusta mga mare, mga pare, kumusta kayo dyan? So, diretsahan ang usapan natin na may halong perspective ha. Bago tayo mag-umpisa, subscribe kayo dyan at paki-share at paki-like. Siyempre, alam natin yan. Matik na yan. Welcome po sa ating Wokaholic YouTube channel. Dito, wala pong bias. Ipinikwento lang natin na may halong perspective ang bawat issue dito sa ating Wokaholic sa ating video. Okay, umpisan natin. Matindi ang pasabog na ipinakita ng It's Showtime. Pinatunayan nila ang kanilang tinatawag na prowessness pagdating sa performance. Diyan sa GMA7, marami ang nagulat sa ipinakitang entrance finale grande na vice ganda na siyang inaabangan ng lahat. Nagulat din ako, hindi ko ini-expect yun. At siyempre, hindi patatalbog ang dalawang prinsesa na si Ann Cortez at si Karil. At si Karil yan sa It's Showtime. Hindi rin nagpahuli ang ibang talent na It's Showtime at siyempre kasabay dyan ang mga Sparkle. At higit sa lahat, ang kanilang special guest dyan sa kanilang love making match sa It's Showtime. Ang kanilang guest ay isa ring Sparkle talent na si Michelle D. At talaga namang grande ang kanilang opening performance. Pinatunayan nila yan. Siyempre, di mo akalain na si Vice Ganda pala talaga ang nakaupo doon sa iconic heart symbol ng JMA Kapuso na nakatungtong siya doon sa heart mismo, doon sa taas ng building ng JMA Super Show. Totoo pala yun. Okay, mare-pare, ito na nga ang ating umpisang kwento. Ano ang implikasyon kaya ng paglagay ng GMA7 ng isang ready-made na It's Showtime dyan sa kanilang noontime show na galing na dating slot ng Eat Bulaga. So alam na natin ng Eat Bulaga ay nasa Channel 5, wala na rin sila magagawa dyan, at ngayon ito nang ang sabi ng iba, ako mismo sa aking pananaw, alam na natin ang ating dito papasok ang ating perspective na usapan. Sa aking pananaw, magiging matinding kakompetensya kalaban ng Eat Bulaga ang It's Showtime. Ang challenge dito ay nandoon sa Eat Bulaga. Hindi naman talaga dito sa It's Showtime. Alam niyo kung bakit? Dahil ang It's Showtime mulat ng simula pa, ang target nila ay hindi ma-overcome at hindi ma-overpower ang Eat Bulaga. Pero ngayon, sa ipinapakita ng rating performance ng It's Showtime, malamang na magiging pressure ito sa TV5 lalo na sa TVG Dabra Cats. So, ang performance ng It's Showtime nung nandun pa sila sa GTV11, talagang ipinakita nila na humabol sila sa Eat Bulaga pagdating sa TV Nielsen rating, TV show. Hindi nagpahuli ang It's Showtime. Naungusan nila ito, at siyempre nabawi rin naman ng Eat Bulaga. So ibig sabihin, ang mangyayari dito, mare-pare, palitan sila sa pwesto ng rating dyan sa Nielsen Notam TV show. Nielsen Notam TV rating sa mga TV show. So mag-aanuhan lang to sila, mare-pare, magpapalitan lang ng pwesto. Minsan mauuna ang Eat Bulaga, minsan mauuna ang It's Showtime. So wala na yung malaking gap na magaganap between sa noontime show. Kasi dati malaki ang gap ng Eat Bulaga nung nandun pa sila sa Channel 7 at ang It's Showtime nandito sa ABS-CBN. Malaking gap talaga ang pagitan nila. Ang Eat Bulaga, kung natatanda ko dati nung 2019, ay umabot sila sa 50% ang kanilang rating sa Nielsen pang noontime show. Overall nasa top 5 ang Eat Bulaga. Ngayon, ang It's Showtime siyempre nangulilat, hindi, nasa 15% lang sila, kung ang naalala ko lang, yun ang naalala ko. Pero hindi yun kinonsider ng It's Showtime para panghinaan sila. Instead, ang ginawa ng It's Showtime, nag-perform lang sila, nagpatuloy lang sila, hindi sila para makipagkompetensya sa Eat Bulaga. So, ito ang sikreto ng It's Showtime. Ang kanilang mindset ay hindi para i-overcome ang power sa noontime show, kundi para lang ipagpatuloy ang kanilang show,
either mababa sila sa rating or mataas sa rating. Mindset lang kasi yan kaya nagtagal ang It's Showtime ng 15 years. Hindi sila nataob, kundi lalo silang umalsa. So, pero pag-usapan natin, pare, may epekto kaya sa rating ng Itbulaga ang pagpwisto ng It's Showtime dyan sa GMA7? Okay. Sa palagay ko, pare, aminin nyo man o hindi, may epekto ang pagpwesto ng It's Showtime dyan sa GMA7. Una, ang reach ng network ng GMA ay malawak. Malawak ang reach. Samantala, ang TV5, mahina ang reach. So, hindi pa naabot ang buong area ng Pilipinas. So, limitado lang ang kanilang reach. So, makakaapekto ito sa kanilang TV rating o ang kanilang audience. So, ito ang magiging good points ng GMA7. Okay ha? So, ang isa pang implikasyon nito, pare, magiging mahigpit ang kompetisyon ng GMA, ng Itbulaga at ng It's Showtime. Sabihin na natin, hindi sila nakikipag-compete, pero hindi maiwasan na makipag-compete. Bakit? Kasi silang lalang, ayan naman ang nangyayari, nagkakaroon ng competition. Hindi pwede na walang competition, di ba? So, ang mangyayari dito, pare, hihina ang kapit ng TV5 sa audience pagdating sa noontime show. At higit sa lahat, maapektuhan ang kanilang overall performance, ang kanilang standing dyan sa Nielsen TV ratings, yung NOTAM. Hihina ang kanilang standing. Siguro sa ibang show, magkakaroon sila ng power, ang gaya ng Batang Quiapo, na produce din ng ABS-CBN. So, yan ang nakikinikinita natin, pare, yung implikasyon na yun, na magiging malakas itong kompetensya magiging malakas itong impact ng It's Showtime laban sa TVJ. Sabi nila, healthy competition lang. Oo, healthy competition lang, pero hindi naman maiwasan na hindi pag-usapan yan. Kung tutuusin, kung ang natatandaan nyo, ang tahanang pinakamasaya, ang laging kakompetensya ng Itbulaga na parang sila ang pinagbabangga, pero malayo talaga na makipagsabayan ang tahanang pinakamasaya sa Itbulaga, dahil unang-una ay siyempre ang mga host nila ay hindi naman talaga kasing galing ng Itbulaga. Kagaya ng sinabi ko dati, na ang naging problema talaga ng tahanang pinakamasaya ay ang kanilang mga host at ang title na hindi bumagay sa pananghalian at lalong parang awkward ang title. Pangalawa, ang kanilang host ay talaga namang walang tinatawag na staying power. So, yan lang, naalala ko lang yung dating video content ko na tungkol sa pagkawala ng tahanang pinakamasaya. Ngayon, itong pagpasok ng It's Showtime, matindi nito ang epekto sa TV5. Bakit? Kasi magkakaroon sila ng pinakamaliit na gap sa pagdating sa rating, manipis. Pangalawa, ang audience share ng It's Showtime ay mas malawak ngayon kaysa sa dati, kasi ang GMA7 malawak ang reach nito sa buong Pilipinas. Almost lahat ng area sa Pilipinas ay merong GMA7. Meron sila sa provincial area, meron sila sa mga liblib na lugar na kayang abutin ng GMA7. Sa TV5 naman, ang kahinaan lang nito ay mahina ang reach ng audience. Pero pare, mahina man reach o hindi, ang pinag-uusapan dyan, performance pa rin o ang pananatili ng kanilang mga show ng mga audience, kung saan sila pwedeng manood o saan sila nag-i-enjoy manood o kung saan nila feeling manood. So wala naman talaga yan sa reach o kaya wala naman talaga yan sa kung gaano ka-powerful ang station. Nasa performance lang yan. Kagaya na sinabi ko, ang nasa staying power lang ng host, kung meron silang charismatic appeal, kung malakas ang kanilang crowd drawing power para sila ay panoorin ng mga audience
dyan sa bawat tahanan ng mga Pilipino. O, di ba? So, ang masasabi ko lang pare, bahala kayo kung kayo ay kapuso, bahala kayo ay kapatid. Ang It's Showtime at Itbulaga ay parehas lang naman talaga yan noon time show. Parehas yan magaling, parehas yan magagaling ang host. Hindi rin naman, hindi yan patatalbog sa isa't isa. Ang TBJ, bihasa na sa pag-hosting, nakita niyo naman. Relax sila mag-host. Tapos ito naman sa TV, sa It's Showtime, mapapansin nyo na magaling magpatawa si Vice Ganda. Ang kabatuhan niya si Jong Hilario, si Bong Navarro, at of course si Ann Cortez. Yung apat na yan, grabe ang kanilang elemento, ang kanilang rapport, ang kanilang batuhan. Magaling ang paghawak ni Vice Ganda ng punchline na hindi na nakaka-offend. So, diyan nag-i-enjoy mga tao. Ako, honestly, nag-i-enjoy ako sa mga punchline ni Vice Ganda. Nagugulat ako na nagagawa niya ng joke. Sa bagay, dati siyang stand-up comedian. Actually, mas nakakatawa si Vice Ganda nung hindi pa siya sikat eh. Namimiss ko na nga yung sayaw kabayo niya eh. Yun ang nagpasikat sa kanya, yung sayaw kabayo. Talagang tumatawa ko dyan sa sayaw kabayo ni Vice Ganda nung hindi pa sikat, yung nagigisting pa lang sa mga TV shows. Una ko siyang nakitang nagsayaw kabayo ay doon sa palabas ni Chris Aquino na Game Ka Na Ba? Ang galing niya magsayaw kabayo. Nag-enjoy ako doon at mula noon inabangan ko siya. Totoo palang nakakatawa siya. Okay, ngayon ituloy natin ang kwentuhan. Kung papanoorin natin ang Itbulaga, ang nagdadala ng show ay si Jose at saka si Wally, di ba? Si Jose, si Wally, si Paulo, not so much with Paulo. Yung dalawang to, si Jose at saka si Wally. Itong batuhan na to ni Wally at si Jose ang nagdadala ng Itbulaga. Kung wala yung dalawang to, patay na patay ang Itbulaga. Honestly, patay na patay ang Itbulaga. Naalala nyo ba nung paglipat nila sa TV5, wala si Jose, nandun siya sa Amerika. Talaga naman napaka-boring ng Itbulaga noon nang wala si Jose. So, ang sekreto ng Itbulaga, ang elemento ng Itbulaga ay nandito kay Jose at Wally. Samantalang naman ang sila